Topic natin sa ating segment na usapang pangkalusugan ay acai berry. Of course, every Thursday, muli kasama po natin ang ating paboritong doktor. Ayan. Isa pong urologist si Dr. Joseph Lee. Doc, pag-usapan natin ulit itong good morning, itong iyong produkto. Iyo talaga. Produkto ng lahat. Talaga. Ayan. Kasi ikaw nakikilala ka na dahil sa, syempre sa Good Morning Kuya, tsaka sa acai berry. Doctor, let's talk about acai berry. Kasi katulad ko nga na, siguro kasi pinag-usapan na natin about hypertension, about diabetes. Ako kasi talagang gusto kong maintindihan yung galing nito sa cancer. No? Doctor, family of cancer, paano matutulungan ng acai berry at how? Yun ang sinasabi natin, Lynn, no? Na sa several episodes na pinag-uusapan natin yung mga ingredients ng acai berry, no? Na nagmula-mula pa sa mga vitamins, mga B-complex niya, tsaka yung mga importanteng components niya, di ba? Yung anthocyanin, theobromide, phytosterols, phytochemicals, di ba? Yung mga ellagic oils, yung mga acai oils, no? So one factor na that's good, your acai berry is good for yung cancer is your anthocyanin, wherein you have your antioxidants, high levels of antioxidants. And acai berry is considered to be like parang, ano to, di ba, doctor, yung parang 10% more antioxidants than the other leading supplements. Okay, at para po sa akalaman ng mga kasambahay, habang sinasabi mo kasi yung mga ingredients, nag-wonder ako kung paano nga pinuproseso at paano nila nalalaman kung anong ingredients meron sa acai berry. Yes. Sa likod po natin, mga kasambahay, ay pinapakita yung actual, ito ang actual processing Nakikita ba? ng acai. Nakikita ba? Ayan. Ayan. So as you see Can you the explain natin. Tingnan mo, Lynn, no? Yung proseso ng paggawa ng acai berry is very unique. Bakit sinasabi nating unique? Because it's pasteurization. Pag sinabi natin pasteurization, that's the old method of aseptic with the C, hindi yung S, no? Aseptically processing a product na tinatanggal mo ang any bacterial content. Okay. Can you imagine na pag nagproproseso tayo ng Milk. na mga Sa milk po, produkto, oo, di ba? Mga sa milk milk. ko naririnig yung Minsan kasi pasteurized. maaring nagka-contaminate kasi iniingatan natin. So, para maalis natin yung proseso na at least 0% ng bacteria or na papasok sa ating produkto, ginagawa natin itong proseso na pasteurization. Okay. So, ito nakikita natin sa likod yung process of how yung acai berry is squeezed, then processed, then they go into pasteurization, no? Parang freezing point niya. Napapatayin mo lahat ng mikrobyo. Tapos pagpasok niya sa container, wala siya any percentage of microbes o yung bacteria natin. Ito ba yung tinatawag na cold compress, doctor? Kasi di ba merong pagka way of ganyan processing, merong iniinit, merong parang freezing freezing. method rin. Pero this is more contained kasi pag yung iba kasi open pa rin siya Pero this one is everything is contained. Tingnan mo even yung paglagay nila ng foil, yung mga plastic, mga container, everything is done aseptically, no? Tingnan mo pati yung mga taong gumagawa, naka-gloves, naka-ano. Saka wala masyadong machines, doctor, no? If you will notice, para talagang dinurog lang talaga ng mga berries. Dinurog, na sinasabi nga nila yung berries daw, maliliit, no? Tapos 90% buto. Yes. So 10% lang talaga yung na-extract from there. So Exactly. imagine kung gaano karaming berries yung nasa isang barrel. Yung bang nasa isang barrel, do, kailangan siyang store for a while? Parang sa alak ba na piniferment? May Hindi, ganun kasi ba siyang processing? once na ano na siya, na process na siya o yung na-squeeze mo siya sa hindi pwedeng masyado matagal. It has to be contained. Meron tayong yung dun sa area ng factory natin, pwede siyang i-store sa container. Pero yung tagal, hindi siya kagaya ng alak na pwede mo siyang ilagay sa barrel ng that long. No? So once everything is already extracted, then they have to be prepared. Kailangan i-prepare na siya para mailagay na siya
kanya-kanyang individual na container. Yeah, so Yun. definitely from there, immediately dito na siya sa container. Ilalagay na. Kaya pala ang lasa niya talaga, parang dinurog lang na berry, no? At Tapos pag matitikman linagay mo na matamis. Lin sa sa Oo. loob, is-sealed na yan. Oo. Is-sealed. Oo. No? So parang walang At para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, once na na-open po ito, di ba? Hindi na siya pwedeng... Dapat i-consume, ilagay sa ref. Or ilagay Oo. sa ref. Or else, or papasok na yung ating mga okay, tanong ngayon yan. Meron kasi mga gumagamit ngayon ng acai berry na hindi nila na-i-store sa ref. And ang napansin ko, kasi isa rin ako doon parang napansin ko medyo nagbago konti yung lasa. Lasa. Oo, parang one day ko siyang hindi na ilagay sa ref. Ibig ba sabihin, ano na siya, panis na or hindi na pwedeng inumin? Or... Not necessary, pero of course, ang gusto natin kasi Lin, yung natural content niya. Yung oo. You have to remember yung natural content niya o yung chemical structure ng gusto natin na elemento or mga ingredients doon sa berry natin. Pwedeng mag-iba ang form, 'di ba? Yung structurally, 'di ba? May organic structure tayo. So pag nawala 'yan, hindi na siya something that is important pag ininom mo or nutritious. Parang ang vitamin C, Parang di ba? nababawasan ng mga Di ba vitamin C, pag ininom mo na mainit na tubig, masisira yung chemical structure ng vitamin C. So kung gusto mo ng vitamin C, you drink it cold or lukewarm. Di ba? Paano naman kung halimbawa na-freeze siya, doctor, tapos sinaw mo or tinunaw mo, pwede pa rin bang inumin yun? Ay, ilalagay mo sa freezer. Halimbawa na-freezer mo siya for whatever reason, nagkamali ka, nilagay mo sa freezer imbis na sa ref, pwede pa rin po ba yun? Hindi, kasi siguro kaya nga lagi sinasabi natin yung tamang instruction, no? Para siguro i-defrost mo lang, ilagay mo na lang sa baba, Sa labas. sa ref. Oo, pero hindi masyadong mababawasan. Hindi yung- naman. Okay, so ayan po at balikan nga natin yung cancer kasi laging nakasulat dyan yung mga cancer and other diseases pwede pong gamutin. Halimbawa, doctor, meron ng existing na cancer nasa early stages, awa ng Diyos, nakita nila kaagad, nasa stage 1 and 2. Kailangan bang halimbawa, binigyan sila ng gamot, pwede bang tanggalin mo yung gamot tapos inumin mo na lang itong acai berry? Kagaya Lin na sinasabi natin lagi, no? We cannot replace what yung initial na treatment natin sa ating mga cancer patient. But ang pwede natin gawin lang is to increase the wellness and the immune system ng ating pasyente. Bakit? Kasi when you are undergoing radiotherapy or chemotherapy, babaksak yung immune system mo, Apo. 'di ba? Kagaya mga pasyente hihina. Then some of the natural cells na normal pwedeng hindi maging normal or hindi siya maging viable. Okay? So, lalaban ngayon yung mga abnormal cells or yung cancer cells. So, siguro ang magagawa ng acai berry juice natin is to improve or to boost the rest of the normal cells sa ating katawan para lumakas tayo at malabanan natin yung ating cancer. Pero ano pa rin sila? They will have to undergo the treatment that is advised to them. Ayan. Nag-order na si Dr. Bernie mga sir ng isang bote. Anyway, maganda po ito sa bata, no, Doctor? As young as how old? Young adolescents Young pwede na. adolescents. Kasi sa pediatric we haven't. Pero pinipastart na natin sa mga pregnant Opo. women. Alright. Oo, para pwede. makatulong. Okay, mga kasambahayan, dyan po ang ating contact details. Pwede niyo pong matawagan sila diretso para malaman po kung ang iba't iba pang impormasyon. At samantala, pwede niyo po siyang mabili sa iba't ibang leading drugstores nationwide. Di ba, Doc? Yes. Salamat na marami. Acai Berry, Yes. organic acai berry. Yan po ang ating product na ini-endorse ngayong araw ng